Thank you, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Muli, isang magandang hapon po sa bawat sa atin. Tayo po ngayon muli ay nasa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Itutuloy po natin yung ating napasimulan nung nakaraang Sabado. Ano po? Yung A Not So Far Bridge. No po? Pero bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral, okay, tayo po ay dudulog sa panalangin sa ating Panginoon. Thank you, Lord God. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Diyos na mabuti, makapangyarihan, dakila, Diyos na lumalang sa amin sa lahat ng bagay, may buhay man o wala, nandito sa kalupaan, sa katubigan at maging sa buong kalawakan, O Diyos. Pinupuri, sinasamba po kita, O Diyos. Sa mga pagkakataong po ito, una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mga kabutihan mo po sa akin, sa aking buong sambayan, at sa ministeryo na pinagkatiwala mo po sa akin dito po sa DCTC 828 kHz Tarlac City. Salamat po sa ganitong pribileyo, O Diyos, na ako po ay ginamit mo, binigyan mo pribileyo na magamit sa ganitong larangan ng pagministeryo o paghahayag po ng banal na salita sa pamamagitan po ng social media. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa aking pagsasalita. Ikaw po, O Diyos, sa isang kumilos ka po ang maglagay ng mga salita kataga sa aking mga labi, O Diyos, upang siya, Ama, sa lahat po ng mga lalabas, sa lahat po ng mga mamumutawi sa aking mga labi, para sa iyong kapurihan, para sa iyong karangalan lamang, O Diyos. Ganun din po, Ama, tinataas ko po sa dakilang pangalan ang mga anak mo, mga lingkod mo na patuloy po na sumusubaybay sa gawaing ito, Panginoon. Na sila po ay nanonood, sila po ay nakikinig, sila po, O Diyos, ay walang sawang nag-aantabay sa ministeryo ng paghayag ng iyong banal na salita. Salamat po, O Diyos. At ganun din po, Ama, tinataas ko na rin po sa dakilang pangalan, O Diyos, ang mga kapatid po namin na mayroong mga karamdaman, O Diyos, Ama, mula po kay complete healing, O God, Panginoon, complete healing para po kay Madam Marcia de Mabuyo, O God, Lord. Yes, Father God, complete healing para sa kanya, O God, Ama, sa kanyang karamdaman. Ikaw po, O Diyos, nakakaalam, ikaw po, O Diyos, ang nakakabatid kung ano ang kanyang karamdaman, O God. Purihin ka, Ama. Ganun din po, Panginoon, ang iyong anak, ang iyong lingkod, ang aming mahal na pastora, si Pastor Joyce. Complete healing, Panginoon, para sa kanyang karamdaman. Yes, Lord God, para sa kanyang blood clot, para sa kanyang buto, sa kanyang health, O God. Yes, Father God, tinataas din po namin sa iyo sa dakilang pangalan, si Brother Sunny Jacobo, O God. Lord, dalawin mo po siya, yakapin mo po siya, O God, Lord. Paranas mo pong muli ang kalakas, ang kalusugan ng pangatawan, O God, Lord. Kagalingan po para kay Brother Sunny Jacobo, kay Bishop Jesse Candelaria, kay Mami Penny, na wala man po dito sa Pilipinas, Ama, naalala po namin sila. Tinataas po namin sila sa iyo sa pamagitan ng pananalangin, O God. Purihin ka, Ama. Purihin ka, O Diyos. Yes, Father God. Thank you, Lord. Maganon din po, tinatas ko po sa dakilang pangalan, O God. Ang mga anak, ang mga lingkod, si Pastor Art, si Ma'am Esther Escanillas, O God, si Pastor Rem, si Pastor Dan Pamintuan, si Pastor Melvin Basilio, O God. Panginoon, si Pastor, yes, Lord God, yes, Father God, si Pastor Rick Zapanta, O God, yes, Father God, yes, Lord. Panginoon, ikaw po ang kumilos, magpala, gumabay, pumatubay sa kalogan. Yes, Lord Jesus. Sa kanilang mga ministeryong pinagkatiwala mo sa kalogan, Lord, I pray for them, O God. Ganun din po, Panginoon, ang kabuuan po, Panginoon, ng mga
Dawn Watchers, O God. Lord, hindi ko man po mabanggit ang pangalan ng bawat isa sa kanila. You know them by name, O God. Ama, kalakasan, kalusugan po ng kanilang pangatawan. Sampo ng kanilang sambahayang kinabibilangan. Purihin ka, O Diyos. Ama, minsan pa, sa pangangaral po, sa paghahayag po ng banal na salita, ikaw po ang siyang kumilos sa akin, O God. Ama, inaamin ko po, wala akong po alam dito, wala po akong kakayahan. Unless you will help me, O God, unless you will guide me, O Lord, I can do nothing, O God. Lord, I need your presence, I need your guidance, O God. Salamat po sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. Purihin ka, Ama. Sambahin ka, O Diyos. Dakilain ka, Panginoon, Ama. Yes, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Katulad po nung nabanggit ko nung nakaraan. Po, pag ako po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, damang-dama po kanyang malakas na pagkilos, ang kanyang banal na presensya, O Diyos. Kaya nga po, ako po ay naluluha dahil po sa kagalakan na aking nadarama pag siya po ay aking ipinapangaral, pag ang kanyang mga salita ay aking ibinabahagi. Purihin ang Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po. Okay. Okay. Emotional na naman. Thank you, Lord God. Excuse me. Okay. Ganito po. Nung po nakaraang Sabado, ang ating po pinag-aaralan ay yung patungkol po dun sa, no? Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Bridge too far. Po, nung nakaraan po kasi, yung ano natin ay yung ano na thank you, Lord. Yung po ninyo yung pong ano na alala po ninyo, nabanggit ko na ano yung noong 1944 po. Tapos po, noong 1977, inulit po, kumbaga, sequel o inulit po yung pelikula na A Bridge Too Far. No? Yun po ay na kung saan ang magkakampi na British at ang mga American soldiers po ay natatalo, nagagapi ng kanilang mga kalaban. Po. Subalit itong dalawang magkakampi na ito, sila po ay gumawa po ng taktika, gumawa po sila ng plano, gumawa po sila ng mga ano kung paano silang paano nilang malalabanan ang mga kaaway. Ito pong isa sa yung pong American soldier, siyempre ang ano doon si Sean Connery, yun lang po ang nakikilala ko dun sa ibang mga artista, ano po. Siya pa yung general dun sa American soldier, tapos po dun sa British iba naman po. Sila po ay nag-usap na kung anong gagawin para mapasok po nila yung makalagpas po sila dun sa lugar na patungo doon po sa Netherlands po. Ngayon, pero sa kanilang pag-uusap ay nalaman po ng kanilang mga kaaway na ganito ang kanilang plano. So sila po ay pinaghandaan ng mga kaaway. Po. So in the long run po, ay nagkaroon ng labanan, maraming nangamatay. Maraming namatay in the sense na siyempre barilan, kung ganito. Pero nanaig pa rin, nanalo pa rin ang mga British at American soldiers. Maraming hadlang sa kanilang pagtawid para marating nila yung kabilang lugar na makubkob nila ang kanilang mga kaaway doon po sa Netherlands. Ganyan po yung yung buhay po natin ng mga Kristiyano. Bago ka makatawid doon sa isang hakbang o doon sa isang
level ng iyong buhay bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Maraming hadlang, maraming pipigil sa iyo bago ka makarating doon. Pag ikaw ay hindi naging matibay, hindi ka naging matatag, hindi ka malalim sa iyong pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, malamang ikaw ay magagapi. Subalit salamat po sa Panginoon. Po. Salamat po sa Diyos na tayo po ay patuloy niyang ginagabayan, patuloy po niyang pinapatnubayan. Po, sa ganitong po panalita, ang ating pong pag-aaral ngayon ay binigyan ko po ng titulo na ganun din. Po, a bridge not so far. A not so far bridge. Po, hindi malayo pa yung tulay na hindi napakalayo. Ito po ay part 2. Po. Ang po niya, ang subtitle po niya ay yung The Power of Prayer. The Limit of Prayer. The limit of prayer. What is the limit of prayer or the power of prayer? What is the power of prayer? Okay, kung po mga nakaraan, pinag-aralan po natin sa ating pag-aaral ay yung the prayer is the bridge. Ang pananalangin ay ang tulay. Ang pananalangin ay ang tulay o prayer is a bridge of relationship. Ito po ay tulay ng pagkakaroon po ng relasyon sa ating Diyos. Doon po sa ating napag-aralan, Matthew chapter 6 verse 9, itinuro ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad kung paano ang pananalangin. Ang sabi po niya, sa ganito kayo manalangin. Ama namin. So doon pa lamang po, sa pasimula pa lamang po ng panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Doon po sa mga mananampalataya, doon po sa mga tagasunod. Ang itinuro niya ay yung relasyon. So sa ating pananalangin, dapat mayroon tayong relasyon. Ama namin, no? Ama namin. Alam po ninyo sa Biblia na hindi po lahat ng tumatawag ng ama ko. Sabi nga po ng ating Panginoon Jesucristo, Matthew chapter 7. No? Hindi lahat ng tumatawag ama ko ay papasok sa pintuan ng langit. Ano po? Ibig po sabihin nun, wala kang relasyon, nakikiama ka lang. Ano po? Kumbaga sa Kapampangan makiambula ka mo. Ano po? Makiambula ka mo, nga hanapin ng guy. Wala kang relasyon sa Diyos. Ano po? Wala tayong relasyon sa Diyos kung hindi natin. Sabi nga po ng ating Panginoon Jesucristo, hindi lahat na tumatawag ng ama ko ay papasok sa pintuan sa langit, kundi ang mga sumusunod lamang, tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, yun po yung mga sumusunod, gumagawa, isinasakatuparan ang batas ng ating amang nasa langit. That is the bridge of relationship, tulay ng pagkakaroon ng relasyon. Ang pangalawa po ay yung prayer is a bridge of communication. Ang panalangin ay ito ang tulay. Ito ang tulay ng komunikasyon. Kung yung pong panalangin ay ito po ay ang relasyon. Kung wala kang wala kang relasyon sa Diyos, yun ay napakalaking hadlang. Kasi kung wala kang relasyon sa Diyos, ang lahat ng iyong pinapanalangin, lahat ng iyong sinasabi, lahat ng iyong binabanggit o sinasambit, yan po ay tumatalbog lang. Kumbaga, kung ikaw ay nandun sa kwarto mo, ang mga panalangin mo hanggang dyan lang sa kisame, hindi yan tumatagos, hindi yan nakakarating sa langit. Kasi nga, wala kang relasyon sa Diyos. Pero, kung may relasyon ka sa Diyos, well and good, yun ay marinig ng Diyos ang mga nasa langit. At ang panalangin ay tulay ng komunikasyon. It is a bridge. It is the bridge of communication. Dito po sa aklat po ni Propeta Isaiah chapter 1 verse 18, sabi po doon, come and let us reason together. Ang Diyos mismo ang siya nagsasabi po.
Ano po? Ang Diyos mismo ay siya nagsasabi, no, na tayo po ay makipagtalas-tasan sa Kanya. Sabi niya, let us reason together. Ibig sabihin mo sa akin kung ano problema mo. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Sabihin mo kung ano ang kahinaan mo. Let us reason together. Magpaliwanagan tayo. Sabihin mo sa akin ang iyong mga kailangan, ang lahat ng iyong mga nasa saloobin. Pangalawa, kasunod po, prayer is a bridge of fellowship. Ano po? Ang panalangin ay tulay ng pakikipag-ugnayan po, tulay ng pakikisalamuha. Dito po sa aklat po ng mga gawa, no po, Kabanatang 2, talatang 42. Ang sabi po doon, sila ay nagpapatuloy araw-araw sa pagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang pagkakaroon ng pananalangin. Ito po. So mayroon yung panalangin ay mayroon pong fellowship. So sila po ay nagkakaroon ng get together. Opo. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Tapos po, ang panalangin ay landas o tulay ng pagbibigay lakas loob. Is a bridge of encouragement. Excuse me po. Prayer is a bridge of encouragement. Dito po sa Matthew chapter 11 verse 28. Ang sabi po doon ay come all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Magsiparito kayo na nahibibigatan at nahihirapang luha. Papahingahin ko kayo. Yun po nga ng ating Panginoon sa Kristo. Marami kang problema, marami kang suliranin, marami kang intindihin, marami kang alalahanin. Mula pagkagising sa umaga hanggang sa bago ka matulog sa gabi. Ganon at ganon ang takbo ng buhay mo. Ang sabi ng Diyos, come on to me. Tumawag ka sa akin. Manalangin ka. Pagpapahingahin kita. Kasi po tayo, ang tao, ang ano niya hindi, kaya ko to. Malakas ako, matibay ako, matatag ako, no? Kaya ko ito, may pera ako, may connection ako, meron akong posisyon na marami akong kakilala. No, hindi po ganun na Pag ikaw ay wala sa presensya ng pananalangin sa Diyos, kahit na ano pa ang meron ka, paghihinaan ka pa rin, mawawalan ka pa rin ng gana, panghihinaan ka ng loob, madi-discourage ka pa rin. Isipin mo, mayaman ka, pinakamayaman ka sa buong mundo. Ikaw man si Aeon Flats. Ano po yun? Pero bakit may nagkakasakit sa pamilya niya? May nagkakaroon ng sakit sa mga mahal niya sa buhay. Kahit pa paano, meron siyang alalahanin, meron siyang pandama na siya po ay nalulungkot, siya po ay nanghihina. Sapagkat yung pera niya walang magagawa, yung yaman niya walang nagagawa doon sa sakit, sa karamdaman. Mayroong namamatay sa kanyang mga mahal sa buhay, yung yaman niya walang nagagawa doon. Pero ang Diyos, ang sabi niya sa'yo, punta ka rito, sabihin mo sa akin. Yes, hindi po natin maaalis yung mayroong sakit, mayroong namamatay. Pero pagdating sa Diyos, mayroon po tayong kapayapaan kahit na ano pa yan, kahit na ano pa, gaano pa kabigat, gaano pa kalawak at kalalim ang problema suliranin na dumarating sa atin. Minsan nga, ay surrender, yun na sinasabi natin Huwag tayong sumurrender dito sa buhay nito, isurrender natin lahat sa Diyos. Ang Diyos na nagsasabi sa akin, come. And I will give you rest. Paano nga ako tatawag na Hindi nga ako, wala nga akong kaalam-alam sa Diyos. Sabi ng iba. Alam po ninyo dun sa kapag-aralan po natin. Prayer is a bridge for the forgiveness of sin.
Alam po ninyo, only asking prayer, the only prayer that a sinner God's will answer is, Father, forgive me. Yun lang po ang tanging panalangin na dinidinig ng Diyos mula sa isang makasalanan, yung Father, forgive me. Diyos ko, patawarin mo po ako. Yun lang. Sabihin po natin sa Diyos, Lord, patawarin mo po ako, ganitong nagawa ko, Diyos, ganito po ang aking naikilos. Praise God. Ayun po, dito po sa ating pag-aaral ngayon. Okay. What is the power of prayer? Hanggang saan ang kaya ng pananalangin? Dito po natin makikita hanggang saan ang kaya ng pananalangin. Ayun po, number 1. Prayer is a bridge to victory. Dito po sa aklat ng Exodus chapter 17. Opo. Exodus chapter 17 verse 12. Ano po ang sinasabi rito? Thank you, Lord. Dito po sa Exodus chapter 17. Ito pong mga Israelita sa pangunguna po ni Moses. Sila po ay nagkikipaglaban. Ang kanilang kalaban ay ang mga Amalekita, the Amalekites. That is their enemy. Dito po sa chapter 17 po ng aklat ng Exodus. Ang mga Israelita, ay nananalo kung ang kamay ni Moses ay nakataas. Kung ang kamay ni Moses ay nakataas, tandayan ng pananalangin sa Diyos. Diyos, tulungan mo kami, gabayan, patnubayan mo kami, palakasin mo po kami, bigyan mo po kami ng pagtatagumpay laban sa mga kaaway. Pero, yes, habang siya ay nakataas ang kamay, sila po ay nananalo. Pero sa tagal ng oras na ang kanyang kamay ay nakataas, nangangawit din po siya. Nangangalay din po siya. So, itong si Caleb, at si Aaron, ang ginawa po nila, hinawakan po nila ang kamay ni Moses upang ito po ay manatiling nakataas. At habang ito ay nakataas, sila po ay nananalo. Ito po ay nilagyan nila ng tungkod para doon ipating ni Moses ang kanyang kamay. Pag tayo po ay nananalangin sa Diyos, pag tayo po ay dumalapit sa Diyos, minsan di natin napapansin, tinataas po natin ang ating pangay. Alam po natin kung ano ibig sabihin po ng pagtataas natin ng kamay sa harapan ng Diyos. We are saying, Lord, I surrender to you. Everything that I have, everything that I feel, Lord, I surrender to you. Lord, may sakit ako, may karamdaman ako. I surrender this sickness to you, O God. Lord, may suliranin ako, may alalahanin ako. I surrender this to you, O God. Ama, salamat po. Pagka ganyan ang ginagawa natin, we lift our hands towards heaven. That is what prayer can do. Na pagtatagumpayan po natin ang mga problema, mga suliranin, mga bigatin, mga alalahanin. Ito po ay ating napagtatagumpayan. Yes, ang mga problema nandyan lang yan. But still, yung kapayapaan ay nandito na sa ating puso't damdamin. Ang sabi ng Diyos ay, be still. Be still. Be still and I will give you rest. Tutulungan kita, gagabayan kita, papatnubayan kita. Salamat po, Diyos. Be still. Salamat po, Diyos. Prayer is a bridge to victory. Hindi natin kaya ang mga kalaban, hindi natin kaya ang mga problema, mga suliranin. Call on God. You pray, we pray. We worship. Number 2. Pagsasama-samahin ko na po. Number 2, number 3, and number 4. Prayer is a bridge of healing of every diseases. Prayer is a bridge for raising and bringing back to life. Amen.
Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nandito, ano po? Pag siya po ay nananalangin, lahat po ng uri ng karamdaman, ito po ay napapagaling. Kaya yan ay lumpo, kaya yan ay bulag, kaya yan ay hindi maiunad yung kamay. Opo. Kaya yan ay may sakit na ketong inaalihan ng masamang espiritu. Pag ang Panginoon siya po ay nanalangin, hindi lang po ang ating Panginoong Jesucristo. Actually, mga apostol si Pedro, si Pablo, sila po ay dumagaling ang mga ipinapanalangin. Why? Because prayer is the bridge to healing any kind of diseases. Hindi lang po yung lagnat, sipon, trangkaso, sakit ng tiyan. Kahit na anong uri ng sakit at karamdaman, yan po ay napapagaling ng panalangin. Amen. Yes, napapagaling po ng panalangin. Ang lahat ng uri ng karamdaman, yan po ang kapangyarihan ng panalangin. Prayer can heal any sickness and disease. And prayer can bring back to life a dead person. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nanalangin. Si Lazaro, 4 na araw nang namatay. 4 na araw nang nakalibing. Ang sabi nga ng kanyang kapatid na si Marta, Panginoon, mabaho na po siya. 4 na araw na po siya na nakalibing, na namatay na siya. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, buksan ninyo. Buksan ninyo. Tapos po, ang sabi niya, talaga ninyo ang kanyang tali. Nabuhay si Lazaro. Yan po ang panalangin. Si Elias, ano po? Yung anak ng babaeng balo. Yung anak po ng babae na kumupkup kay Elias. Pinatira siya, binigyan siya ng libreng pagkain. Pero nagkasakit, namatay yung kanyang anak. Sabi nga naman ng babae, ito ba ang igaganti mo sa amin? Ano ba ang nagawa namin? Yung aming anak ay namatay. Ano po ang ginawa ni Elias? Pinuntahan niya yung anak ng babae. Sabi, dinapaan niya ang bata. Inilapad niya ang katawan doon sa bata. At ang bata po ay nabuhay. Si Pedro, ano po? Si Tabita ay isang dalagita na naglilingkod sa Panginoon. Marami siyang nagagawa para sa iglesia, para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya. Pero siya ay nagkaroon po siya ng karamdaman at siya ay namatay. Pinuntahan ng mga kapatiran ito si Pedro. Sabi nila, marami po siyang nagagawa para sa ministeryo, para sa gawain, para sa... Ang po ginawa ni Pedro, sabi niya, pumasok siya sa kwarto sa taas, sabi niya, umalis kayong lahat, naiwan silang lahat. Ang natira lang doon ay yung kanyang nanay at tatay. Hinawakan ni Pedro ang kamay nung batang babae patay. Ang sabi niya, Dorcas o Tabita, magbangon ka. Si Tabita ay nagbangon. Muli siyang nabuhay. Why? Because that is the limit. That is the power of prayer. A prayer can raise a dead, can bring back the life to a dead person. Salamat po sa Diyos. Ganyan kakapangyarihan ang pananalangin. Kaya po tayo, pag may problema, yung mga masuliran, Lord, I pray, oh God, I pray. Thank you, Lord. Lahat ng uri na sakit ng karamdaman, kay cancer yan, kay diabetes yan, kay sakit yan sa dugo, kay sakit yan sa mga kasukasuan, sa mga muscles, lalo na yung mga matatanda. Ang panalangin, ang una nating sandigan, hindi po yung hindi yung efficacent oil, hindi yung katingko, hindi yung kung ano. Maraming mga pampunas yan, pero punasan mo muna, paliguan mo ng panalangin. Ang sakit at karamdaman niya, tinitiyak ko sa'yo, 100% gagaling iyan.
kung ikaw ay may pananalig, pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon Kristo na sa pamamagitan ng pananalangin ay gagaling ang karamdaman iyan. Prayer can heal any kind of diseases and sickness. Prayer can raise back the dead. That is the power of prayer. Isa pa po, nakapangyarihan ng pananalangin. Prayer alam po ninyo, ang panalangin po, kahit na po ang nature. Ano po yung nature? Kahit ang nature sumusunod sa panalangin, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Nung nandun po sila sa dagat, ano po? Sila po ay naglalayag. Nagkaroon po ng malakas na unos doon po sa gitna ng dagat. Takot na takot yung kanyang mga kasamahan na mangingisda. Sanay na sanay yun sa tubig, kasi mangingisda sila. Marunong silang lumangoy. Pero sila ay nagkaroon po ng takot. Ano po? Sabi nila, Panginoon, hindi ka ba nag-aalala na mamamatay na kami sabi ng Panginoon Jesucristo. Hindi ba niya sinagot yung mga tao? Kinausap niya yung hangin. Magtigil ka. Tapos yung dagat, magpayapa ka. Even nature, kayang utusan ng pananalangin. Even nature, kayang pigilan ng pananalangin. Ano po? Jesus comes to storm. Nandun po yan sa aklat po ni San Lucas. Ano po? Si Propeta Elias. Ano po? Nanalangin siya, sabi niya, hindi uulan kahit na amog. Hindi uulan kahit na hamog sa loob ng 3 taon at kalahati. Doon po sa Israel. Hindi po umulan ng 3 taon at kalahati. Pero siya ay nanalangin muli po na uulan. Hindi po basta ulan, kundi bagyo po ang dumating sa kanila. Kaya nagkalunod-lunod yung marami. Ano po? Ang pananalangin po, yun ang kaya niyang gawin. Kahit na ang nature, kaya po niyang utusan. Ano po? Si Joshua. Ano po? Para po magapin nila ang mga kaaway. Joshua chapter 10. Para po magapin nila ang mga kaaway. Inutusan po niya ang araw at ang buwan. Araw, manatili ka dyan. Huwag kang gagalaw. Ikaw, buwan, manatili ka dyan. Hindi po gumalaw. Hindi po nagkaroon ng gabi. Hanggang sa matalo nila yung mga kaaway. Kahit na po ang nature, kahit na ang araw at ang buwan ay kaya mong utusan sa pamamagitan ng pananalangin. Because that is the power of prayer. The prayer is the bridge to call nature to obey. Ano po? Si Moses. Alam po natin lahat yan na itinaas niya ang kanyang kamay. Itinapat niya ang kanyang baston doon sa dagat na pula. Dagat po yan. Hindi po yan hindi po yan sapa. Hindi po yan Hindi po yan ordinaryong daan ng tubig. Dagat po yan. Itinapat ni Moses ang kanyang baston doon sa dagat. At ang tubig ay naghiwalay. Why? Because that is the power of prayer. Huh? Hindi po malayo ang tulay ng pananalangin sa atin. Nandito na po sa bibig natin. Sabihin po natin, nasa bibig na po natin no? Praise God. Ang pinakamasarap po, What is the power of prayer? Hanggang saan ang kapangyarihan ng pananalangin? Ang kapangyarihan ng pananalangin ay umabot hanggang sa kaligtasan natin. Nung tayo po, nung ako, nung kayo, nung sila, ay dumalangin sa Diyos na, Panginoon, patawarin mo po ako
sa aking mga kasalanan. Patawarin po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakamali. Ama, tinatanggap kita sa aking puso at damdamin. Diyos, binubuksan ko po ang aking puso. Magpasok ka sa akin, O Diyos. Magmula po sa araw na ito, Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking susundin, Ikaw ang aking sasambahin, Ikaw ang aking paglilingkuran. That is the power of prayer. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, isinulat po niya ang ating mga pangalan doon po sa aklat ng buhay sa langit. Sapagkat ang sabi po sa Biblia, kung sino man na ang manampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos, siya ay maliligtas. Kung sino man na mananampalataya na si Kristo ay namatay at sa pangatlong araw siya ay nabuhay, siya ay maliligtas. Pinanalangin po natin yan, Lord, I pray, O God, I believe, O God. Ama, nabuhay ka, namatay ka. Yes. Prayer is a bridge of salvation. Kung wala po ang prayer, kung wala po ang pananalangin, kung wala po ang pananalangin, imposibleng tayo po ay maligtas sa kapahamakan. Ang panalangin po ang daan. Kaya po tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Ang panalangin ang daan, kaya po tayo nagkaroon ng muling kaugnayan sa Diyos. Ang panalangin ang siyang daan na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya bumaba doon sa krus na sabihin ng mga tao na kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan. Iligtas mo ang iyong sarili at kami rin. Pero dahil po sa panalangin, paano pong nanalangin natin Panginoon Kristo? Kung susundan po natin yung istorya, magmula po doon sa hardin ng Getsemani, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nanalangin doon. Nakausap po niya si Moses at si Father God. Nagkaroon po ng transfiguration. Sapagkat ang Santong Espiritu ay kumilos sa kanya. Ano po? Sabihin ko po sa inyo, kaibigan ko, hindi po. Because of prayer, sa panalangin po ng ating Panginoon Jesucristo, siya po ay pinalakas ng Santong Espiritu. Sabi nga po yan sa panalangin, Ama, kung maari ay ilayo mo sa akin ang mangkok na ito. Subalit ang kalooban mo ang siya masunod. Ang kalooban mo ang siya mapangyari. Hindi po bumaba ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus na kanya pinakapapakuan. Dahil po yan sa kapangyarihan ng pananalangin na idinulog niya sa Diyos. Palakasin mo ako, patibayin mo ako, patatagin mo ako, malagpasan ko ang kopa ng paghihirap na ito. Alam po niyo, prayer is the bridge of salvation. Ano po? Basahin ko po dun sa yung pinag-aaralan po natin na Isaiah chapter 30 verse 20. Verse 21 na po ang babasahin ko. Isaiah chapter 30 verse 21, ganito po ang sinasabi sa English po. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. At kayo ay makakarinig ng salita, ng tinig mula sa inyong likuran na nagsasabing, ito ang daan, ito ang inyong lakaran. Tuloy po natin. Whether you turn to the right hand or wherever you turn to the left, kung ikaw ay naliligaw, nagpupunta ka doon sa kaliwa o nagpupunta ka doon sa kanan, makakarinig ka ng tinig mula sa iyong likuran na sinasabi na, ito ang daan, ito ang lakaran mo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa aklat po ng John chapter 14, po, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan. So ito po sinasabi dito po sa dito po sa Isaiah chapter 30 verse 31 na sinasabi, this is the way, walk in it. Ito ang Kristo. Sumunod kayo sa Kanya.
Ang ating Panginoon Kristo po, siya ang binabanggit dito sa aklat po ni Isaiah chapter 30 verse 21. Yung pong tinig na ating maririnig sa ating likuran, yung po ang ating konsensya. Ano po? Pag ikaw ay nakakagawa ng mali, pag ikaw ay nakakagawa ng hindi wasto, pag ikaw ay nakakagawa ng isang bagay na alam mong hindi nakakalugod sa Diyos, ikaw ay nagkakaroon ng damdaming nababagabag ka, nakokonsensya ka. Naalala po ba ninyo yung advertisement doon na tungkol sa safeguard? Ang sabi niya, mayroong isang babae doon tapos lalabas yung isa na yung konsensya niya, sabi niya, ako ang inyong konsensya. Safeguard? Ano po? Safeguard. Bakit po safeguard? Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, bibigyan po niya tayo ng totoong protection. Hindi lamang po basta safeguard, talagang protection ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Can you imagine? Napunta ka lang sa kaliwa, napunta ka sa kanan, mayroon ka nang madadama sa iyong likuran, marinig sa iyong tenga, nagsasabi, ito ang daan. Ibig sabihin, bumalik ka. Nalilihis ka ng landas. Ito ang daan. Bumalik ka sa ating Panginoong Hesukristo. Marami po mga Kristiyano na nakilala na ang ating Panginoong Hesukristo. Marami na po ang mga Kristiyano na nakakilala na po ng tanging tamang pananalig at pananampalataya. Pero sila po ay lumihis pa. Ang turo po ng ating Panginoong Hesukristo, napakadali. Ano po? Hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo, hagupitin ang sarili mo tuwing pagdating ng ganitong buwan. Hahampasin mo ang katawan mo, susugatan mo ang katawan mo, magbubuhat ka ng napakabigat na gagapag ka sa lupa, sisirko-sirko ka dyan, tapos yung iba nagpapapako. Hindi po itinuro o iniutos ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi rin yan iniutos ng mga alagad ng ating Panginoon. Pero napakadali po ang gusto ng ating Panginoon. Ang turo niya ay ito lang. Manampalataya ka lang. Kilalanin mo lang. Manampalataya ka sa ating Panginoon Jesucristo. Kilalanin mo ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. At yun ay ligtas ka na. Maski na po, ano pa ang gawin mo? Maski na sunugin mo ang katawan mo para ihandog mo doon sa Alam po niyo, meron ko na isa po pag-aaralan po natin. Ano ba yung pinapanalangin yung patay? Namatay na, ipinapanalangin pa. Lord, excuse me. Nasa Biblia po ba yan? Meron po yan. Yung kinakausap yung mga namatay? Meron pa po ba yan? Meron po yan. Pag-aaralan po. Kasi po kasama po dito sa dalawa po yan. Po. Pangalawa po, yan. Okay. Prayer is a bridge to salvation. Ang salvation po ay makikita lamang po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagliligtas ay galing lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Wala po dun sa mabubuting gawa, wala po dun sa mga kawang gawa na ikaw ay tutulong sa mahirap, tutulong dun sa mga nangangailangan. Okay po, maganda po yan. Pero alam po ninyo kung ano yan, tawag yan. Kung ikaw ay isang mananampalataya at kumilala sa ating Panginoon Jesucristo at ikaw ay gumagawa ng mga ganyan, yan po ay bunga ng pananampalatayang natanggap mo sa ating Panginoon Jesucristo. Pero kung yan ay ginagawa mo dahil gusto mo lang pero hindi ka tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, kung yan ay ginagawa mo lang dahil kumbaga parang naaawa ka lang, no. It does not count. Wala pong ano yan. Maski na po ano ang mabuting gawa natin, hindi po yan counted. Sabi nga po sa Biblia, ang lahat ng inyong mabubuting gawa ay maruming basahan ang katulad sa harapan ng Diyos. Aklat po ni Isaiah, ang lahat ng mabubuting gawa ay maruming basahan ang katulad sa harapan ng ating Diyos. Kaya ano pa po ang gagawin natin? Walang gastos, walang hirap, walang pasakit, walang ano. Tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas po ng ating mga buhay. That is the power of prayer. Ano pa po yan? Ito po, idagdag ko lang ito. Ano po ang bagay na hindi kayang gawin ng prayer? Meron po isang bagay na hindi kayang gawin ng prayer. O, ewan ko yan. Siguro po, sabihin nyo, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Sabihin ko po sa inyo, totoo ito.
merong isang bagay na hindi kayang gawin ng panalangin. Ano po yan? Ang hindi kayang gawin ng panalangin ay yung bagay na hindi mo sinasabi. Kung ano lamang po yung sinabi mo, idinalangin mo sa Diyos. Yun po ang gagawin ng panalangin. Pero kung yung ano lang na, hindi mo naman sinasabi sa Diyos, kung isasabihin mo, alam naman ng Diyos yung ano eh. Alam naman ng Diyos kung ano yung laman ng puso't damdamin ko. Yes, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso't damdamin natin. God knows everything. No? God knows everything. Pero kung gusto ng Diyos, marinig yung boses natin, marinig yung tinig natin eh. Ipahayag natin sa kanya. Sabi nga eh, ang sabi nga po doon sa Isaias, halika rito, magpaliwanagan tayo. Come. Come. Let us reason out together. Ano po? Tapos po, doon sa Matthew 11, halika rito. Ikaw nabibigatan na hirapan lugar. Punta ka rito. Marami pong paanyaya ang ating Panginoon. Doon nga po sa Isaiah chapter 65 verse 24 eh. Sabi niya, bago pa sila magsalita, tinugon ko na ang kanilang mga kahilingan. Bakit? Kasi po yun ang pananampalataya natin. Pag tayo po ay lumapit, dumulog sa Diyos, na tayo po ay nananampalataya, tutugunin niya ang ating panalangin. That's it. Because that is the power of prayer. Pag ito po ay mayroon tayong relasyon, mayroon tayong koneksyon, ano po? Sa Diyos, the power of prayer ay nandiyan po sa atin. Sabihin natin na lahat sa ating Diyos, sa ating pamilya, sa ating sambahayan. Yes, maraming problema, maraming suliranin. Kasama po sa buhay ng tao yan. Ano po? Mayroong problema, may suliranin, may bigatin, mayroong pong alalahanin. Kasama po sa buhay natin iyan. Hindi naman po ipinangako ng Biblia na pag ikaw ay naging Kristiyano, walang problema, walang alalahanin, walang nagkakasakit, walang namamatay. Lahat po yan ay mararanasan din natin. Iba-ibang extent ka lang. Mayroon tayong pag-asa na ang Diyos ang tutulong, gagabay, papatnubay sa atin. Meron pa tayong pag-asa sapagkat mayroon tayong koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya mayroon tayong kapayapaan. Diyos, salamat po. Ikaw ang tinig na nasa likod ko na nagsasabing, ito ang daan. Ito ang iyong lakaran. Amen. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po, Diyos, na lumalapit, sumasambat, dumadakila sa iyo. Salamat po, Ama, sa isang araw naman po na ipinagdag mo sa buhay po namin, O God. At Ama, salamat po sa mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin sa araw nito na ano ang kapangyarihan ng pananalangin. Purihin ka, O Diyos. Ama, ang pananalangin, O Diyos, na pag-unawa po namin ay walang limitasyon. Maski na ang nature, kayang utusan, kagalingan sa lahat ng uri na sakit karamdaman, bumuhay ng mga patay, at higit sa lahat ay ang kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Wow! Amen. Okay. Ang oras po natin ngayon ay alas 5, 10 minutes before 6. 10 minutes, mahaba-haba po yung oras natin ngayon. 10 minutes before 6 o'clock. Tayo po ay matatapos na. Okay. Muli po, paalala. Meron po tayong mga gawain dito sa Tarlac. Una po, dito po sa May Cantarilla, District 4, CEMI, San Manuel. Po. CEMI San Manuel, sa panguna po yan ni Pastor August Pineda Ranquillo. Po. Meron po silang mga Bible study na sinasagawa sa ilang mga barangay. Ito po, ilang mga barangay, Barangay San Pascual, Barangay San Manuel, Barangay San Jose, Barangay Bacolor, Barangay Kapanikyan, at Baling Kanaway. Amen. Yan po, samahan po ninyo sila, mag-aral po. Samahan po ninyo sila sa pag-aaral ng Biblia, sa Bible study, sa devotion. Tinitiyak ko po sa inyo, mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan
ang kapayapaan ng Diyos sa inyong buhay. Ganun din po, meron din po tayong gawain dito po sa Herona, Tarlac. CEMI, Herona, doon po sa may Salapungan. Bagong Bayan, sa pangunguna naman po yan ni Pastor Jeff Binson. Okay. Meron po silang mga gawain na yung mga gawain po ng mga katatayan, yung po yung mga tatay, tapos yung mga kananayan, yung po mga nanay, tapos po yung mga kabataan. Ano po? Meron po silang mga gawain na ganyan. Samahan po ninyo sila. CEMI Herona, Salapungan, Bagong Bayan. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. Tapos po, doon sa medyo malayo-layo lang. Po, CEMI, Akusilian, Kagumitan, Tuaw. Cagayan Valley. Layo-layo, ano po? CEMI, Akusilian, Kagumitan, Tuaw, Cagayan Valley. Sa pangunguna naman po yan ni Pastor Ariel Castillo. Samahan po ninyo sila sa kanilang pananambahan. And I assure you, mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng ating Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Okay. Thank you, Lord God. Salamat po. Okay, ang oras po natin ngayon ay 5:53. Okay, 5:53. Okay. Okay. Ano pa ba? Okay, katatapos lang po ng mga salamat sa Panginoon. Wala na po yung bagyo, no? Wala na po ano ba yung mga bagyo na dumating sa na hindi ko na natandaan na ano yung mga pangalan. Okay. Okay. Hanggang sa susunod po na Sabado, August 23. Sa susunod po, August 23, susunod na Sabado. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord.